hamon talaga para sa ilang mga ninong at ninang tuwing Pasko ang pagbibigay ng aginaldo. Lalo na doon sa mga ubod ng dami ng mga inaanak. Pero hindi naman daw kailangan magtago sa inyong mga inaanak o magbutas ng bulsa para lang makapagregalo. Alamin natin ang ilang mga tip at ito po ang pagtutok ni Lala Roque. Santa Claus si Mang Luisito tuwing sasapit ang Pasko. Ilan talaga ako nito. Aabot lang naman kasi sa mahigit 150 ang kanyang mga inaanak. Hindi pa kasama dyan ang halos 100 niyang inanak sa kasal. Minsan nga pag pumunta ako sa isang barangay, tinatawag ako, Ninong, ako yung inaanak mo sa ganun-ganun. Minsan sa dami, hindi mo rin talaga matatandaan na kahit dito sa barangay namin, sa barangay Valencia. Sa dami ng inaanak ko, hindi ko na rin matandaan. Hindi naman kaya sumasakit ang ulot bulsa niya sa dami ng dapat bigyan ng aginaldo. Pero hindi naman ako sabihin mo, ako yung kusang magbabalot, magbibigay. Sa totoo lang, hindi ko na naasikaso yung mga bagay na gano'n, nawawala na sa isip ko. Kaya kung sino yung makaalalang pupuntahan ako pagdating ng Pasko, doon lang ako nagbibigay. At tuloy sa paghaba ang kanyang listahan, magnininong na naman siya sa kasal ngayong Disyembre. Si Kapitana Teresa, suki rin daw pagdating sa mga kasalan at binyagan. Mula pagkabata hanggang ngayong 3 termino na niya bilang kapitan ng barangay. Umabot na sa halos 200 ang kanyang mga inaanak. Siguro yung kapamilya doon, ang inaanak ko doon is baka mga less than 15 lang. Pero the rest talaga is kaibigan, yung iba kakilala. Tapos yung na-involve nga ako sa politics, yung iba mga kabarangay na. Pero si Kap, may listahan talaga ng mga inaanak at ng mga regalo para sa kanila. Ang ginagawa ko na lang ngayon, kung sino lang yung pumunta, yun na lang yung pinaglalaanan ko. Pero always ready pa rin naman. At bilang may katungkulan, hindi raw talaga nawawala ang mga namamasko sa kanya, pati ang mga hindi kaanak o kakilala. Ang isa pa niyang tip, bumili na ng pakonti-konting regalo nang hindi mabiglang pitaka. Ayon sa isang financial advisor, importante sa mga mamimili ng pamasko na mag-budget at matukoy ang mga prioridad. Prioritization. Aminin na natin, sige, hindi mo mabibili o mababayaran lahat ng kailangan mo. So, as simplistic as it may sound, simula tayo, gumawa ka ng listahan. Hanggat maaari, yung mga alam mong bayarin mo o magiging bayarin mo, ilista mo na. Tandaan din daw na hindi dapat ubos-ubos biyaya, bukas ay wala kapag natanggap na ang Christmas bonus. Maiging magtabi lagi ng ilang porsyento ng kita bilang ipon. Dapat 30%. Hindi mo kaya 30% kasi 100% o 110 kasi umuutang ka pa eh. Tapos sasabihin mo bigla ngayon, 70 lang. Hindi yun realistic. So kahit 5% lang. Ang tanong, ano ba yung kaya mong talaga. At magagawa mo lang yan pag gumawa ka muna ng listahan. Bagamat parte na ng tradisyon ang pagbibigayan tuwing Pasko, tandaan na ang diwa ng Kapaskuhan ay di nasusukat sa pera o sa dami ng regalo at aginaldo. Lala Roque, nakatutok, 24 oras.